Hello, isang mapagpalang araw po muli sa lahat ng aking mga subscribers, followers, at patuloy nag-follow sa aking YouTube channel, Shiftor. So sa araw po ngayon, i-share ko po sa inyo na ang aking recipe sa araw na ito dahil po ako ay day off. Ako po ay magluluto ng pork ribs kare-kare sa kalabasa. So ipapakita ko sa inyo kung paano ako magawa ng aking kare-kare sa kalabasa. At least ito, healthy ito at hindi ganong fat at mamantika. Yung aking gagamitin ngayon na pang kare-kare, yung pork ribs. Yan, nabili ko sa ano. So, instead na oxtail, kasi yung wife ko ayaw kumain ng beef. So, iba naman daw lutuin ko. Ribs naman ito ng pork. Pork ribs naman aking gagawin kare-kare. So, ito yung aking beans, aking aubergine, tapos yung pak choy, tapos yung aking squash, tapos yung aking smooth peanut butter. So, yung iba, sariwa na peanut ang ginagamit. So, optional lang naman. Tapos, yung squash, normally yung iba, niro-roast naman. So, bago i-blender. So, ako iba naman style ko. So, isasote ko muna yung aking squash. Tapos, bago ko i-blended. Tapos, ito, ibuboil ko muna siya hanggang sa mag-tender yung meat niya. Ngayon, aking ibuboil muna yung aking pork ribs. So, dito sa amin, mura lang dito ang ribs sa amin dito sa UK. Dahil marami ditong farm. So, yan. So, normally ito, minsan ginagawa kong sinigang. Masarap din siya. So, yung ribs dito, malalaman. Ito yun. Kasi hindi lang siya buto talaga. Malalaman yung ribs nila rito. Yung kakapal, oh. So, ibubod lang muna natin siya. Pagka tender na siya, saka ko ilalagay yung aking yung sauce ng kalabasa pag na-blender ko na rin. So, patanggalin mo natin itong mga bula na to at ito ay dumi ito. So, ngayon, ayan, natanggalan natin ng bula-bula kasi madumi yan. So, ngayon, lalagyan ko na ng ginger para pangpatanggal ng lansa. Tapos onion. So, walang seasoning. So, ito lang ilalagay ko. Tapos, black pepper. So, malansa siya. Kailangan ko lagyan ng ginger sa onion. So, black pepper. The peppercorn para mas mabango siya. So, yan lang ilalagay ko. Walang seasoning. Kasi mamaya gagamit ako ng bagong. So, itender ko lang muna yan hanggang sa lumambot talaga siya. So, habang binuboil ko yung aking pork ribs, isusote ko naman yung aking squash. So, habang pinapalambot ko siya, yan, gigisa ko naman itong aking squash. Pag malambot na rin siya, i-blender ko siya para maging sauce siya. So, sinote ko lang ito sa garlic, saka onion. Tapos yung squash. So, simpleng recipe lang ito. Pwede nyo sundan. At least dito, hindi na ako gagamit ng food coloring o atsuete para maging kulay kare-kare. Dahil yung kulay ng kalabasa ay natural color siya. Tapos, wala na rin akong flour o butter na gagamitin sa aking raw. Kasi normally, yung paggawa ng kare-kare, gagawa ko muna ng raw. Tapos, lalagyan ng atsuete. So, yung pinaka-coloring. So, ito, natural lang na kulay yung aking gagawin. So, madali lang itong sundan. Simpleng recipe. So, at least ito healthy. So,
walang mantika. Ilagay natin ang squash. So igigisa lang ito hanggang sa lumambot siya. Tapos pag tender na siya, atin siya i-blender. So kung meron kayong food processor o blender, kung ano, hand blender, kahit ano, basta ma-blender siya, maging sauce. So pasapan ko lang siya hanggang sa lumambot siya. So ngayon, habang pinapanlambot ko yung aking ribs saka yung squash, i-steam ko naman yung aking vegetable. Steam natin siya. So half cook lang ito. So, steam ko lang siya. So, yan. Steam ko muna yung vegetable ko para half cook na siya. So, yan. Yung vegetable ko. Tapos ito yung squash. Tapos yung aking ribs. So, sabay-sabay sila. So, ayan. Ready na yung aking vegetable. Pero half cook lang siya para yung kulay niya hindi nagbabago. Ayan. So, ready na siya. Yung ating squash na lang at ang aking pork ribs. So, ayan. Tignan natin yung aking squash. So, ayan. Napakalambot na siya. So, pwede ko na siyang i-blender. So kung meron kayong sariwang dagdagan ko pa yung isa. Sariwang peanut, tapos may chopper kayo o blender. So mas maganda, mas masarap yung sariwa. Pero ito yung peanut butter na lang ginamit ko. So tignan nyo guys, so hindi na ako maglalagay ng coloring dahil ito yung natural color niya. So, i-blender ko lang siya. Hanggang sa totally smoke siya. So, yan. Okay na siya. So, please like, share, and subscribe sa aking YouTube channel para lagi kayong updated sa aking mga video na pinopost. Dahil sa bawat subscribe nyo, kayo po ay nakakatulong sa aking layunin na makatulong sa kapwa. Dahil po ang aking channel is for charity. So, that time na sumasahod na kay YouTube, lahat po nakikitain ko ay bibigay ko sa Kawang Gawa. So, sa ngayon, nasa 254 subscriber na ako. So, malayo pa. Naway patuloy niya akong suportahan at i-follow ang aking YouTube channel. So, yan parang napakalapot yung face. So, ngayon, para medyo ma-adjust siya, ilalagay ko yung stock doon sa ribs na pinagpakuluan ko. Yan. So, ito naman yung aking pork ribs. As in, tender na siya, malambot. Napakalambot na siya. Ayan. So, ngayon, yung stock nito, yun ang i-adjust ko doon sa aking kalabasa sauce kasi medyo malapot siya. So ngayon, i-set aside ko muna yung aking ribs. Ayan. So itong aking recipe ay napaka-simple lang. I-follow nyo lang yung aking YouTube channel at kaya makakagawa na rin ng ganito. So ngayon, kunin natin yung stock dito sa pinagpakuluan ko ng ribs.
para ma-adjust ko yung yung thickness ng aking squash. Ang ganda ng sauce ko. Talagang napakasarap nito dahil ito ay purong squash. So ito yung ginawa kong pinaka kare-kare sauce niya. So dagdagan pa natin ng So magpi-plate up tayo ngayon ng aking kare-kare. Yan ang aking ribs. Napakalambot na ng aking ribs. Oh. May presentasyon pa ako. Oh. Ganda. So ayan. Oh, napakaganda ng aking pork ribs kare-kare sa gabasa. Napakaganda ng kulay. So yan. Talagang presentable yung aking pork ribs kare-kare sa kalabasa. Ganda na kulay. Colorful. Yan. So ito na yung resulta ng aking pork ribs kare-kare sa kalabasa. Yan. Napakaganda. Ang bango. So, maraming salamat po muli sa inyong pagpalo at panonood sa aking YouTube channel. So, hanggang sa muli po. God bless.